So, what's up guys? So, ayan, it's me again, Chef GD. Malapit na naman ang Pasko guys. So, bibigyan ko kayo ngayon ng recipe para mas masarap ang pagkain niyo sa Noche Buena. Gagawin natin ngayon is chicken breast stuffed with mozzarella cheese and spinach. Tapos, coat natin siya ng bacon and lalagyan natin ng pesto sauce. And yung pangalawa is Merry Me Chicken. Let's go guys! Let's go! So, ang una natin recipe is yung chicken breast na stuffed na mozzarella. Meron ako dito guys na chicken breast. Nalis ko na yung skin niya, tapos hinugasan. Ang gagawin natin ngayon guys, ibubuklatin lang to, hiwain lang to. Hiwain nyo lang yung parang pang cordon bleu. Tapos lagay nyo lang dyan sa gilid. Other side, bukoy nyo lang siya. Yung iba ginagawa dito guys, minamalit pa, pinupukpok. So meron tayong mozzarella cheese guys. Cut lang natin, sticks, mga half inch siya. Ayan. Ayan siya guys. So mga isang stick, isang manok. Meron na tayo ditong 3-4. So gagawin natin is chicken breast. Ayan. Nice and flat. So meron na akong Italian seasoning. So sprinkle nyo lang dyan guys. Sarap likod. Ayan. Meron akong salt. Ayan. Pepper. Yan. Kabila. So, chicken. Itong stick. Tapos, meron tayong spinach. Spinach natin. Lagay nyo dyan. Yan. Tapos, roll nyo lang. Mas maganda guys kung may cling wrap kayo. Hindi ako naka-score ng cling wrap eh. Yan nyo lang. So, ayan na siya guys. Tapos, ulitin pa natin sa isa. Para mas makita nyo ulit. So, chicken. Italian seasoning, other side, salt, yan, pepper. Pag nabuhos na ganun, kalat nyo lang yan. Tapos, mozzarella stick, spinach, tapos roll nyo lang. Kaya mag-alala kung may mga cut na ganyan, i-wrap natin siya ng bacon. So, goods yan. Tatapusin ko muna lahat ng chicken, tapos papakita ko sa inyo yung final. So ito na nga yung chicken breast na na-stuff ng mozzarella cheese and spinach. So ang gagawin natin ngayon guys is i-wrap natin ng bacon guys. Kuha tayo ng isang breast, bacon. So ang gamit ko is smoked bacon. So any choice of bacon naman pwede. Parang trip ninyo. So i-wrap ko lang. Ayan. Tapos i-overlap nyo lang tong isa. Kasunod. I-wrap nyo lang din. Ayan. Tapos ito isa pa. Ayan. Tapos overlap na lang din doon sa dulo nung kinuhaan ninyo. So ito na siya guys. Yan. Narap na siya ng bacon. Ayan siya. Yan. So usually guys, ang ginagawa ko dito is kinikling wrap ko muna. Tapos nire-rest ko siya sa fridge para hindi siya, para mas dumikit siya ng konti. Kahit papaano. Tapos siguro mga 6 hours or kunyari ginawa nyo ngayon, bukas na siya lutuin para mas bilog na bilog siya. Pero ngayon gagawin natin, lulutuin natin agad siya para mas makita nyo agad yung final ano niya. So ayan guys. So tatapusin ko muna to, tapos goods na tayo, lutuin na natin to. So ito na siya guys, yung chicken breast kanina, nirap ko na ng bacon. Yan. So, yung ulit ko, mas okay siya kung i-cling wrap nyo muna ng overnight para yung bacon niyo mas naka-stick siya dun sa ano. So, higpitan nyo yung pagka-cling wrap nyo. So, ito ang gagawin natin dito guys is rekta luto na tayo. Tara, samahan nyo ako. So, salang na natin siya guys. Medium heat. Oil. Tapos, painitin nyo lang yung mantika nyo. Pag umusok na guys, hindi naman usok na usok. Kung may saktong init lang, pwede nyo nang lagay yun. So, hot pan. Kuha ng isa. Yan. Share nyo lang. Next. So, maliit yung pan ko. Dalawa-dalawa lang. Hindi natin siya na-cling wrap. So, mangyayari dyan, baka yung bacon niya is humiwalay.
So, hinay-hinay lang. Pero mas maganda kung nakling wrap siya na magdamag. Hindi siya ganong hihiwalay. So, wait lang tayo mga 2 minutes, 2 to 3 minutes. Tapos balik na rin natin. So, yan guys. So, balik na rin natin siya. Daan-daan lang. Yan, pumipiglas na nga. Pakan nyo na lang. Ayan. Share nyo lang saglit para mas maganda yung crust mamaya. So, mga 2 to 3 minutes ulit. Transfer na natin doon sa baking tray. Goods na yan. So, ito na siya. Lagay natin sa oven. Pasok tayo sa loob kasi yung oven na to, trinay kong buksan kanina. Medyo palyado eh. So, doon tayo sa loob mag-oven. Tara. So, mga 425 degree Fahrenheit or 220 Celsius. Oven natin siya mga 15 to 20 minutes. Check natin siya kung okay na. Tara guys. Dito tayo sa pesto sauce. Habang nakasalang sa oven yung chicken natin, gawa mo tayo ng pesto sauce mabilisan. So, ito yung mga ingredients. So, unahin natin tong basil. Tapos itong pistachio. So, pistachio in. Kasagay tayong bawang. Ayan, parmesan. So, blender. Olive oil in. Pangalanan natin. Let's isa. Blend na natin yung basil. Surod natin itong parsley. Ayan. So, ang gamit ko is flat parsley. So, meron ako sun-dried tomato. Chinap ko na. Sama mo na rin yan dyan. So, mga 15 minutes na. Check ko muna. Solid oh. Yan. Temperature dapat 165. Yan, pasok siya 173. So, pagpahingayin mo natin to dito guys. Mga 15 minutes. Para yung cheese niya, hindi siya sasabog. Mag-settle siyang ganun. So, balikan natin to mamaya-maya. Doon tayo sa second dish. Let's go. So, yung unang dish natin, ready na siya. Gagawin natin itong pangalawa, yung Merry Me Chicken. So, yung Merry Me Chicken na to is, nakita ko lang to dati. Tapos, natikman ko siya nung nasa Canada ako. Dun sa isang tropa doon. So, tatry natin siyang i-recreate. Ang pagkakaalam ko, nung sinerch ko siya, Merry Me Chicken is, ano ba siya? Cream and sun-dried tomato na parang sauce base. So, yun lang naman siya. So, tara, gawa tayo sarili natin. So, meron tayong chicken thigh. Yung nabili ko kanina, sobrang liit. Ayan, chicken thigh. Pwede nyo gamitin salt and pepper. Pero meron ako ditong Montreal chicken na seasoning. So, ito lang lalagay ko. Ayan. Ayan. Lamasin nyo lang. Pero inuulit ko guys, kung wala kayo nito, pwede naman salt and pepper. Ayan, set aside lang natin saglit. So, meron ako ditong all-purpose flour. So, sa APC natin, lagyan lang natin ng salt, tapos pepper. So, saluin nyo lang yan. Yan yung chicken nyo. Coat nyo lang. So, ito na yung chicken. Punta na tayo sa kalan, salang na natin. Tara. Medium heat lang tayo para hindi masunog. So, sa medium heat, oil. Tapos, antayin nyo lang uminit. So, hot pan. Pan sear tayo. Yan. Mukulo na siya ng ganyan. So, huwag yung masyadong overcrowd yung kalan nyo para mas madaling maluto. Mga ano lang to, 2 minutes on medium heat. Oh, hindi. Siguro mga 4 minutes on medium heat. So, balikan ko kayo after. So, mga 4 minutes na. Balik lang natin para na magkaroon ng crust. So, pag nabaliktad nyo na ganyan, huwag nyo masyadong galawin. Mga 4 minutes ulit. So, ayan guys, brown na. Ayan, kung makikita nyo. Brown na lahat. So, hindi pa ito luto. Lulutuin natin siya mamaya sa sauce niya. Tapusin ko muna yung pagpiprito dito. Tapos, babalikan ko kayo. So, habang nagpiprito to, dito sa kabilang side, gawin natin yung sauce. So, butter.
Tunawin lang natin siya. Tapos lagyan natin ng garlic. So, butter. Ngayon, bawang. Tapos sa butter natin, lagyan nyo lang konting mantika para hindi masunog. Yan. Pasinaan nyo lang yung apoy. Kasi pag maglalagay kayo ng mga garlic, onion, maganda may hina-apoy para mas dahan-dahan na mag-extract yung flavor niya. Hindi siya mabibigla. Ayan, medyo nagbo-brown na yung garlic ninyo. Tomato paste. Ayan. Gawin nyo lang dyan. May style sa tomato paste, guys. Huwag nyo mamadaliin kasi nahihilaw siya eh. Malalasahan nyo. So, lutuin nyo lang ng dahan-dahan. So, after ng tomato paste, lagay nyo itong thyme. So, thyme. Tapos yung tomato paste. Tomato paste, medyo naka-slow cook lang siya. So, lagay natin ng mustard. Yan. So, mustard in. Lutuin nyo lang. Medium to low heat lang kayo. So, mga 1 to 2 minutes, lagyan nyo na siya ng stock, chicken stock. So, antayin nyo muna maluto dito yung mustard. Lagyan tayo sun-dried tomato. Tapos, oregano, dried. Tapos meron tayong chili flakes, pero ang gamit ko dito is yung gochugaru, yung Korean chili flakes. Wala ako kasing chili flakes available, so ito na lang muna gagamitin ko. So i-reduce lang natin to mga 50%, tapos babalikan ko kayo. So ito na siya guys, na-reduce na siya. Medyo malapot-lapot na onte. So lagay natin dito, salain natin. So, sinala natin siya para yung buo na time, hindi siya makain. Tapos, low heat lang tayo. Tapos, lagay tayo ng cream. Tapos, sabayan natin yung mga chicken natin. Tapos, i-high heat lang natin. Pag kumulo siya, simmer lang natin. Luto na siya guys, lalagyan ko ng spinach. Tapos buhod-burang ko lang ng parmesan cheese. Palambutin na natin yung spinach, tas goods na yan. Plating na tayo guys. So plating na tayo guys, so ito pinakauna natin. Yung chicken breast is stuffed with mozzarella cheese and spinach, wrapped in bacon. Tapos may pesto sauce, i-drizzle. So hiwain lang natin to, hiwain nyo lang yung sa gitna. Pang plating, presentation. Kita nyo guys yung gitna. Kung luto siya. Kasi ito yung pesto sauce na ginawa natin. So ito yung unang dish natin. Ito yung Mary Me chicken. So natin dyan. So ito na yung first dish guys. Yan. Tikman na natin. Pesto. Pwede itong pamalit sa cordon bleu nyo sa Noche Buena. Solid. Hil. Bye-bye. Mabuha na. Ina ka. Ano? Good? Oh, Mark. Okay nga. Sakto yung pesto, no? Ikaw, Han. Boss. Palit lang? Ano? Okay siya? Ayoko ng pesto pero okay sa akin. Isa pa ako. Mas masarap to may kanin, no? Pero sa second natin, ito yung Mary Me chicken. So, lagyan natin ng spinach. Itong kailangan kanin. Hil, pangalawa. Alam mo na. Alam mo na. Oh, yeah, pangalawa. Yan. Itong kailangan ng kanin, bye.
Aha. Ay, Mas masarap, no? ang kanin. No? Ito. Ang galing. Halika, Mark. Halika, Mark. Target lang ka na. Nag-target lock eh. Yung mukha ni mo. Tumitig. Oh, kaya mo ba yan? Sige. Kaya mo ba yan? Sakita ka. Oh. Solid food. Ha? Kanin, no? Masarap yung huli. Masarap ang wala. Pero ito, pang ano to eh. Itong pinakauna. Babalanse ano pa ng pasta o ano eh. Pero okay rin siya papalit sa cordon bleu. Pero ito talaga, pangdihinan na kanin pulutan. Saka bago sa lasa. Oo, yung lasa niya, Bago diba? sa handa. Bago sa handaan, di ba? So, ayan guys, tatikman na natin yung ano. So, ito ko na tatapusin guys. Sige, see you. Ito yung sulit mong kanin. Di ba? Pagkatapos kasi ng Chibena. Ha? No? Kaysa to? Ito kasi may side dish yun. Target yung mukha nito, target